Malipayon nga adlaw sa aton nga mga manugpalamati kag aton mga higugma nga tagsubaybay sining programa naton ang bugna sang paglaom End Time Seminar. Kag gina-welcome ko kamuliwat tanan sa aton nga bag-o nga episode sang aton pagtuon sinigid nga adlaw. Apang bag-o kita magapadayon sang kinaandan ang ginahimo naton ang aton nga pasinawan. We'll have a quiz regarding the things that we have learned in the past. Siling nga diri ang sala nga di mapatawad amo ning aton nagligad nga pagtuon. Ang una nga pamangkot diri, review naton, may apat ka trabaho ang bala nga espiritu magsulat lamang sang duwa sining apat. So isyo naton karon ng apat, agod kung may madumduman kamo nga duha dira, then it is going to be considered your score. Number 2, true or false. Isa sa mga butang nga nahimo sang tawo kontra sa bala nga espiritu amo ang pagsumpong sini. Okay? So bala naton kung hindi kita nagapasugot, of course nagasumpong kita, nagabato kita sa bala nga espiritu. This is a sin o kung ang sala nga hindi mapatawad. Number 3, true or false. Ang bala nga espiritu hindi magpabilin sa tao nga hungod nga lapas sa kabubuton sang Dios. Kabalo kita kung anong kabubuton sang Dios amo ang iyang kasuguan. So, pili kita, true or false. Number 4, true or false. Kung ginasikway ta ang mga tudlo sang Biblia kag ni Kristo nagaumpisa kita himo sang sala nga di mapatawad. Ang sala sa balaan nga espiritu. True or false? Number 5, true or false. Ang sala nga di mapatawad amo ang klase sang sala nga padayon ginahimo sang tao hasta nga indi na siya makabatyag sang hutik sang balaan nga espiritu. Kabalo kita nga ang aton konsyensya ay ginagamhan ini sang balaan nga espiritu. So ginahutikan kita niya. So ang sala kuno nga di mapatawad amo ang klase sang sala nga nagapadayon nga ginahimo sang tao hasta nga di na siya makabatyag sang hutik sang balang espiritu, meaning na hindi na siya, wala na siya sang konsyensya. True or false? Let's go to question number 1. May apat ka trabahong balang espiritu magsulat sang duha lang. And ining apat ka trabaho sang balang espiritu makita naton kung madumduman naton gatudlo siya. Makita sa kapitulo 16 bersikulo 13 sang Juan. Kag nagatoy-toy man siya, no? Makita man gyapon ini sa kapitulo 14 bersikulo 20 sa isang Juan, kag siling niya nagapatalupangod. Makita ini sa kapitulo 13, kapitulo 16 sa isang Juan bersikulo 7 kag 8, kag nagahiusa makita ini sa unang Korinto. So aton ina nga mga ginbasa sa nagligad nga mga trabaho sa balang espiritu na kung hindi ka magpati sining apat nga ginatrabaho niya, meaning pa nga nagaano kita, wala kita nagahiusa kundi nagabato kita sa iya kag ini isa ka sala nga hindi mapatawad. Karon nga panuigon bisan pa sa panuigon sa umalaabot. Number 2, isa sa mga butang nga mahimo sang tao kontra sa balang espiritu amo ang pagsumpong. Ang aton sabat is true. Ang balang espiritu hindi magpabilid sa tao nga hungod nga nagalapas sa kabubuton sang Dios, hungod nga nagalapas sang kamatuuran, hungod nga nagalapas sa pulong sang Ginoo, hungod nga nagalapas sa kasuguan sang Dios. Ang aton sabat, true. Kon ginasikway ta ang mga tudlo sang Biblia kag ni Kristo nagaumpisa kita himo sang sala nga di mapatawad, ang sala sa balaan nga espiritu. Our answer is false. Outro gali, no? Ginasikway ta ang mga pagtudlo sang Biblia. Next, katapusan nga pamangkot, true or false. Ang sala nga di mapatawad amo ang klase sang sala nga padayon ginahimo sang tao hasta nga di na siya makabatyag sang hutik sang balaan nga espiritu. Ang aton sabat, huo, true. So kabay pa nga nakuha naton ang tanan nga sabat sa aton gamay nga review, then we'll go to our topic for the day. Ang aton tig-ulo sang topic ko naton subong nga adlaw, may langit gidayhan. Sa nagligad nagtuon man kita may infierno gidayhan. So natun-an naton nga may infierno man gid. Apang ang infierno nga ina ginaaman, ginapreparar sa Ginoo sa mga katawhan nga wala naghungod sa pagpamati sang iyang kabubuton, hungod nga naglapas sini.
kag indi pa ini karon umalabot pa ini nga mga butang infierno, no? So may langit, kung may infierno may langit gidayhan agud aton ini matun-an sing sibo, aton ini talakayon suno sa mga eksperyensya sa mga tao sang una. Imbukada naton nga istorya nahanungod ini kay Marco Polo. Si Marco Polo nag-i-star ini siya sa Venus, Italy. Isa ka negosyante kag isa ka traveler. Mahilig ni siya mag-travel to discover things around the globe. Kay niya pamatud-an ko gid kung ang kalibutan bala flat o kon timbulog o kon ano ang korte sang kalibutan. So sa padayon niya nga paglibot sa mga tinuig, ang iban nga mga tao, labi na gid ang mga paryentes niya nagbuangit na nigurong tao ning sing Marco Polo. Kay samtang siya nag-travel halin sa iyang duog nga kinatawhan hasta nga nakapakadto siya sa Far East, nag-travel siya sa China, Indonesia, nag-travel man siya sa Asia, hasta sang ulihi nagbalik siya sa iyang duta nga kung sa diin dito siya natawo sa Venus, Italy sang 1295 AD. Kag may damo siya nga ginhambal nga iyang gimbisitahan nga lugar, kag isa sina amo ang lugar kung sa diin ginatawag the city full of silver and gold. Diin ini nga mga lugar apang sang siya nagapadayon sa pagsugid sang iyang mga eksperyensya. Ginsugid yaman, no? Nga may mga bato nga itom, no? Nga nagabadlak sa kaitom, siya do kang itong-ito sa pakaitom nga klase sa mga bato. Oh, nakita niya sang siya libot-libot nga may mga nasunog kuno nga mga bato nagabadlak sa kaitom. Kag sa muna nga panahon daw wala pagid sa mga nakadiskubre kag nakakita sa ginatawag naton hindi pa nangin bantog ining coal, no? COAL ang coal. Diri sa Iloilo may aton diri nga coal plant diri malapit sa may ginsang-an didto sa pakadto sa part sang lapas sa punta, no? Inggori sa punta gid bag-o kita mag-abot dito sa tunga-tunga sang coastal area pakadto sa Leganes, no? Dira makita naton ang coal plant. Wala pa na mauso sang una, nakita ini ni Marco Polo. Doon di magpating iya nga mga paryente. Kag dayon siling niya may nakita man siya nga isa ka bagay nga kun maigo sang kalayo isa ka tela, nga kun maigo sang kalayo indi masunog ini nga klase sang tela. Kag wala pa sang may nakabati na hanungod sa asbestos sa sina nga panahon didto sa Venus, Italy. Kag nagkita man siya kuno sang higante kadako katama nga klase sang serpente o kun manog. Ang iya kalabaon mga 10 metros, bawk kalaba-laba, kadako-dako sang iya baba nga kun iya ini bungkagon o abrihan ng iyang baba, pwede lamunon ang bilog nga ulo kag lawas sang tao nga buhi. Kag wala patasad gid sang damo, nagbantog gid ang ginatawag naton nga crocodile o kunang buaya. Wala pa sang nakakita si Marco Polo pa lang. Now, naghambal man siya na hanungod sa pinakahigante nga klase sang nut, no? We call it coconut. Ang pinakadako siling niya kag higante nga klase sang ang sulod ya siling niya kanamit imnon kag do may gatas sa sulod sini. Of course kung magpuga kita sang nyog nga kinudkod may gata ini. So amo na nakita ni Marco Polo sa sulod didto kag kanamit sila niya sang iyang nga unod kaunon. Kag dayon nakakita siya sang mga actual gid nga mga gawa sa coconut nga mga lampara kag nagaigpat-igpat. Kag sang pag-abot niya sa Venus, Italy, ginsugid niya ini tanan-tanan. Lakip ang mga kurudo nga kun niya kunsindihan mo nagakalayo ang tubig, no? So hindi pa ini uso sang una. So later on sa sige-sige sa mga year 1200, makon mo 2021 na kita subong sang ika-12 ka siglo pa lang. Ika-12th century sige na siya lagaw, no? Mga crocodile, coconuts kag ang mga crude oil kag mga asbestos, coal, damo siya sang mga di kinaandan nga wala didto sa Venus, Italy. Now karon siling niya base gi istorya lang ni gimuimo lang ni istorya si Marco Polo.
O ang damo nga mga katawhan nagpati nga si Marco Polo nagbuang na. Tanan ini matuod sila ni Marco Polo kag wala ko pagani masugid ang tunga-tunga sining nakita ko, gamay pa lang akon ginsugid sa inyo tapos ginhambalan niyo na akong buangit. See that? Apang karon makita naton mga utod minigugma. Ang Biblia naga-re-echo sang ginsulat sang isa ka tawo, ang ngalan niya si Juan Liberador. Kag si San Pablo nagsulat man hanungod sini. Sang mga pulong nga kaangay sang pulong ni Marco Polo nga daw hindi mapatihan tungod kay siya lang gid ang nakakita. Abi hindi man tanan-tanan ginpakitaan sang langit, no? Only John the Revelator ang ginpakitaan gid sang Ginoo ang paglaragway sining langit, no? Kag of course si San Pablo may ginhambal na hanungod sini, and we are going to study that later. Kag sila niya diri matuod man kag sa indi, gamay pa lang ang ako nasugid sa inyo sang mga butang nga ako nakita, kag wala ko pa masugid sa inyo ang kaundan sini. Tapos tawgon nyo ko nga buang. Kamuka naka-eksperyensya na makakita sa mga butang kakalati nga lahan, kagin magsiling wala ko yakita, hindi ko magpati sina ano inyong batyagon. Sa Time Magazine dito sa Estados Unidos may tig-ulo da does heaven exist? O kon matuod gid bala nga exister ang ginatawag lugar nga ginatawag langit. Sa aton pa may langit gid ayhan. Amo ni ang aton pagatalakayon subong nga adlaw ang isa ka butang nga luyag gid sang tanan pagakadtuan. Abi sang iban niya base na nga lugar daw mga istorya lang na sa pelikula, o kung ginatawag nato nga fairy tale, o ginhimo-himo nga mga istorya to make our mind fascinated and stimulate ang aton mga imagination. What about heaven? Is just another fantasy. Yung tawon naton, fantasiya lang bala ini. O kung mga istorya ginsugid-sugid lamang. Apang si San Pablo, mga hinigugma, mga kauturan, nagsiling diri sa unang Korento, sa mga taga-Korento, Kapitulo 2, versikulo 9, basa kita diri, apang suno sa nasulat na. Diin nasulat sa pulong. Kung ano ang nakita, sining mga katawhan, amo man ni ilang nasulat. Siling niya, ang wala makit isang mata, wala mabati sing igdulungog, o kon wala mapainuinuan sang una-una sang tawo, ini ginaman sang Dios sa nagahigugma saya. Do you love Jesus? Do you love God? Kung ginahigugma nimo utod ang Ginoo, kung ginahigugma naton ang Dios, may ginaman siya, siling ni San Pablo, sa ilang nga managahigugma sa iya, sa mga butang nga wala makit isang mata, wala magsulod sa huna-huna sang tao, ni nagsulod sa tagipusoon, kag sa paino-ino, o nabatian man sang mata sang tawo. Ang ginaaman sang Ginoo, even your wildest imagination cannot really imagine kung ano ang ginaprepare sang Dios sa tanan nga nagapalangga sa iya. Ang pamangkot, do you really love Jesus? Do you really love God? Anong ginhambal diri sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 10? Naghambal diri si San Pablo nga nagsiling nga gunahuna ni Abraham, kay ginapangita ni Abraham ang banwa nga may sadsaran, nga ang nagtukod o ang manunukod o manugbuhat sini amo ang Dios. Not man, but God Himself. Amo niya ang ginapangita ni San Pablo nga lugar nga even your wildest imagination really cannot imagine ining mga butang. Very, very fascinating. Kag si Kristo man, sang wala pa siya magkayab sa langit, naghambal man sa iyang mga gintutunan na hanungod sa Kapitulo 14, 1, 2, kag 3 sa mga butang nga iyang paghahimuon. Kung siya magtaliwan, nga hindi na siya mangin kaupod sa mga disciples, sila niya, sa balay sang akon amay. Jesus Christ said that. Mind you, brothers and sisters, hinigugma mga kauturan, isa lang ang hindi mahimo ni Kristo. Halos tanan nga mga milagro na himo sang Ginoo, may
imposible nga pwede himuon sang Ginoo. Ginoong Hesus. Kag ina amo ang pagbutig, no? Hindi gid pwede magbutig ang Ginoo sa balay kuno sang iyang amay. May madamo nga hulot. Aba, kung Englishon mo ni, in my Father's house are many mansions. Diin dako, mansion kun house. Ay diri sa aton sa kalibutan, dako ang mansion. Pero dito sa langit, sa balay, in my Father's house, ang balay Jesus, are many mansions. Sa sulod sang balay sang Ginoo, damo mansyon. Kag ina nga mansyon, ang nagapanag-iya, hindi iban nga tao, ina ang nagapanag-iya, ikaw kag ako, kada isa sa aton, may mansyon nga aman ang Ginoo. Ginapreparar niya na subong. Ang pamangkot ko, are you ready to have it? Wala bayad na. So, tun-an ta subong nga gabi, kung paano naton ini mahangpan sing sibo, nga may tuod man gid nga duog, kay si Kristo mismo naghambal sini. Siling niya, nagakadto ako sa pag-aman sa inyo sing duog. Isa ka lugar nga kung sa diin ang Ginoo ya ang nagpreparar, ang Ginoo ang nagpasad, ang Ginoo ang nagtukod, kag hindi ang tawo. Siling niya dire, ang Manila tuod man gid nga lugar, damo gapuyo didto. Well, in fact, naghambagan ni atong presidente nga si Digong niya, abi puruli na kamo sa inyong mga probinsya, may programa karon nga pag-abot didto, may nagasalo sa inyong nga mga programa nga hindi kamo magutuman. Basta puruli lang kamo. Kay nga naggutok na ang Manila subong. Naggutok na. Have you been in Manila? If not yet, you believe that there is really a place called Manila. Kay nga damo nang nagapuyo kag damo ang nagahalin didto. Apang si Marco Polo wala mapatihan sa iyang mga ginasugid. Kung magsiling kita, Moscow, isa abala ini kalugar? Yes, kay damo sa mga nagahalin na didto, but wala kita nagkadto didto. Pero nabatian naton nga may nagapamatuod nga may lugar ginatawag nga Moscow. Amo man ining ginatawag naton nga langit. Kami nagapuyo manggid sa langit. Ang una nga nagapuyo sina nga nagkadto gid diri mismo sa tong kalibutan, wala sang liwan kundi si Ginoong Hesus upod sa iyang amay sa langit. Upod ang mga anghel. And of course, ina nga lugar hindi ma-explain sang lamharon kag limitado nga klase sang una-una nga iya sang tao. Heaven is just like Manila, Moscow, and some other places also. America, London. Kaya nga, madamo ang nagapuyo dito nga mga tao. It is a real place. Ang ginpakita kay San Juan Liberador. Lantawon naton diri nga sa Bugna 21 bersikulo 2, ano bala ang ginpakita sa iya nga iya ini ginamat-amat sulat, no? Sa kasulatan, ginatawag ang pulong sang bugna. Amo na may bugna sang paglaom, end time seminar kita. Kay amo ni ang mga katapusan nga topiko naton nga pagatalakayon. Nakita ni Juan Liberador ang isa ka gwapo, hindi mak-explain nga klase sang palasyo o kon ginharian. Nakita naton ginatawag ina nga balaan nga banwa. Sa iya nga palananawon, hindi damgo mananang damgo, nagakatulog na iya. Si Juan bugtaw, nagmurarat ang iyang mga mata, kag sige iya sang sulat, ang tanan nga nakita niya, iya gin sulat, iya gin pagkit, iya gin record, kag aton inibasahon. Sa Kapitulo 21, versikulo 2, nagasiling siya diri sa bugna. Kag nakita ko ang banwang balaan, ang bag-ong Jerusalem, nga nagapanaog halin sa langit, gikan sa Dios, nga naaman subong sang nobya, nga napunihan nga sa iya bana. Amo na iya ang pag-explain, amo na iya ang pag-emphasize, amo na iya ang paglaragway ni Juan Liberador na hanungod sa iyang nakita. Una, kintawag niyang banwang balaan. Ikaduha, gintawag niya man ining bag-ong Jerusalem. Ang Jerusalem sa Israel, dugay na nga klase sang banwa. Tag nagkadto da aton Ginoo sadto, no? Sang siya nagkadtos duta,
isa ina ka banwa sa diin nangin sentro sang pagpanimbahon sa mga Hudyo samtang sila nagasimba sa Dios, no? Ti sila niya diin ini halin nga klase sang banwa, ining bag-ong Jerusalem, halin sa langit. Santon pa, wala niya ginubra, gintukod sang tawo. Ang New Jerusalem niya sang may ara New Jerusalem sa Davao. Sobra 20 anyos na iya nga pagtukod sang tao before siya matukod, no? Kadamo nga pagka milyones nga gintipon nga kwarta bago tukuro na, pero ini nga klase sang banwa hindi niyang tao ang nagtukod sini. Mismo ang kamot sang Ginoo abyan ini gugma ang nagpasad sini. Amuni ang ginahulat ni San Pablo sang ginsulat na ini sa mga taga-Hebrehanon nga iya ginapaabot ni Abraham siling niya ang banwa nga kung sa diin ang kamot mismo sang Ginoo amo ang nagpasad sini. Ginatawag ini nga bag-ong Jerusalem, banwang balaan. Napunihan pagid kaangay sang nobya. Ano nga klase man? Nga ang nobya haw, man siling niya, ang pinaka tahom nga tinuga sa bugos nga kalibutan, ang imo asawa, sang kamugin kasal, tuod hindi. Nga makig-isa ka na sa iya kundi na siya matahom. Kakun lang taon na ton, ang nobya wala kagid sang isaway sa iya. Man kung isaway ka na sa iya, wait mo tatani gindayunan. Kag ang bana sini, amo si Ginong Hesus. Kag ining nobya, amo ang mga tumuluo. Ang iglesia sang Dios. Nga buhi. Nga iya ini ginpatuluan, ginpaagayan sa iyang dugo, sa bagay nga iya ini ginluwas, kag amo ini ang ginatawag naton nga kabilugan sa mga katawan sang Ginoo, nga pagkatapos nga nag-abot diri si Ginong Hesus, iya inigin pangbanhaw nga mga katawan ang iya. Kag ang nabilin nga mga buhi nga iya gintingob pasaka sa langit, no karon ginabalik diri sa duta sa ano nga purpose. Lantaw naton karon kag diskubrihon. Gintawag siya nga napunihan kaangay sang nobya, kag wala sang liwan ang kasal nga magtabo diri amo ang ginlaragway sang isa ka hari didto sa kapitulo 22 sang sinulatan ni San Mateo, no? Ang kasal sang isa ka prinsipe, anak sang hari. Grabe ang iyang description do, hindi ko maintindihan, pero amat-amaton naton ni, no? Kung may makita ka mga lugar nga kaangay sini, ang aton siguro nga himuon amo ang pagtalupangod, kag amo ang pagtan-aw kung ano ning klase, ano ginhimo ini sa ano, anong mga material kaging gamit sini nga syado kasanag nga nagabanaag, kung ang taon nimo do pure gold ang iyang itsura, kag nahamtang ini sa ano, nahamtang ini sa isa ka lugar kung sa diin puno sang katamnan, kag may ara siyang suba. Bay isa-isahon naton ini pagbasa. Kapitulo 21, 19, tubtob 20. Sila niya dire, ang sadsaran sang kuta ukon ang iyang pundasyon. Sang banwa napunian sang tagsa ka uluyason, mga perlas. Ang nahauna, jasper ukon haspe. Ang ikaduwa, safiro ukon sapphire, no? Ang ikatatlo, sarsidonia. Ang ikapat, esmeralda or emerald, no? Versikulo 20 nagasiling. Ang ikalima, sardonica. Ang ikanom, cornalina. Ang ikapito, krisolito. Ang ikawalo, berilio. Ang ikasyam, topasyo. Ang ikanapulo, krisopraso. Ang ikanapulog isa, hasento. Kag ang ikanapulog duha, amatista. Ambot kung ano ini nga klase sa mga bato. Basta isa ini ka mga malahalon kag hindi ordinaryo nga mga bato ang ginpasad sini diri. Nakabati ako sang jade, no? O kon jacinto. Nakabati man ako sang amethyst o kon amatista. Pero wala ko ni sila makitaan nga mga bato. Esmeralda, wala man ko ini. Wala ko man nabatian ini nga klase sang mga bato. O nakit o sapphire, no? Jasper,
May nakilala, may nabatian man ko nga Jasper pero ngalan sang tawo, no? Ini tanan nga mga bato napulog duha didto sa sadsaran o kon pundasyon. Ginatawag ini bag-ong Jerusalem. Ano ang panulok naton diri? So na-reflect diri ang 12 ka mga uluyason o kung 12 ka mga malahalon nga klase sa mga perlas kag mga bato. Kung lang taon naton ginalibutan ini sang rainbow, nakita naton may balangaw, no? May balangaw. Kag pamangkot daw ano kadako kag kalapad sini nga klase sang syudad, no? 12 furlongs daw ano na kadako ang 12 furlongs na kung aton takson 2,400 kilometros, no? Ang radius niya. So libuton naton ina. Amuna kadako sang ginatawag naton nga New Jerusalem. Kag dira nagapuyo ang ang tanan nga mga linuwas. Abi lang taon naton kun aton sa kagamay lang ni nga klase, no? Sang syudad. Ano kadako ang bag-ong Jerusalem again? Kung ara ikaw sa Colorado o ara ikaw sa Estados Unidos, daw syudad ini sang Colorado, Bugna 21:16, ilang taon naton kung daw ano ni siya kadako, abi basahon naton, no? Again, the state of Colorado, do amo-amo na siya kadako. Kung ara kita sa Asia, kita nyo Philippines, do Borneo sa likod lang o kung sa tiilan ayon sang sa tiilan ayon sang Pilipinas, malapit sa Malaysia, makita naton dira ang pungsod Borneo, kagamay man lang, no? So kung sa aton pa do amo-amo siya sang bilog nga bilog nga Luzon, do gamay pa, no? Lang taon naton, no? Bulawan ang dalan kag mutya ang gawang. Perlas ang pirtahan, bulawan ang dalan, siya diriya sa aton. Nakita naton sang panahon sang mga 1980s, dumduman ko sa Hinubaan, sa Negros Occidental, gapangaykay sila, gapangrek sila dito sa mga bato, kay gapangita sila, gapangali sila dito kuno bulawan, kay dito kuno ang bulawan sa Negros, ginapiko, ginapala. Abi lang tahon naton kung daw ano ni katuod. Diriya sa aton, ginatunaan, ang dalan mismo bulawan. Din kakakita sang bulawan nga dalan. Amo na gani nga hambal ni San Pablo. Ginahanduraw ni Abraham ang lugar, ang syudad, nga sa diin hindi iya tao ang nag-ubra, kundi iya sang kamot sang Ginoo ang nagpasad sini. So diri kita sa bersikulo 21. Kag ang napulog duwa kagawang, man may 12 siya kapirtahan. Kwadrado ini siya mga utod, mga hinigugma. Sa kada side, may 3 kagawang. Sa piyak naman nga side, may 3 kagawang. Sa piyak naman nga side, may 3 naman kapirtahan. Kag sa likod nga bahin, may 3 naman kapirtahan. So, kung tipunon mo 12, 3 plus 3 plus 3 plus 3. That is 12 gates. Ti ano kuno? Ang napulog duha kagawang, mga napulog duha kamutya. Ang ako nakita niya nga klase sang perlas ng white bala. So lain-lain, may violet, may pinkish, may bluish, damo na nga klase. Pero ako nakita iya ang kabet na diriblaos, dalunggan sa mga manggranon nga perlas, mo lang na ako nakita ang yellowish o kundo maputi-puti siya nga dalag-dalag. Damo nga klase, pero 12 kamutya ang makita, no? Ang tagsa ka mga gawang isa kamutya. Di 12 ka gawang, di 12 kamutya. Kag ang dalan sang banwa, bugos nga bulawan. Pure gold, Ang pure gold na mahumok na, mabali-bali, maporma mo pa na siya kung anong gusto mo nga porma. Kung ang sing-sing mong pure gold, 24 karat gold ganit, pwede mo siya mahilot-hilot, no? Di sa kagamay siya na ganit, panginmatay ang iba na basta makwa lang, no? Ang iba nga kalautod-tudlo nila kay ginasnatch sang iba, no? Kalaguba ng mga
tudlo mga kamot sang iban kay ng mga bulawan nga ginasnatch, mga liog sang iban naga kalabugto sa liog nilang ilang mga kulintas nga bulawan ay agawon man gid sang snatcher. Pero diriya dalan mo bugos nga bulawan, malisang o masilang subong sang salaming. No? Hindi lang bulawan nga pagkot-kot mo, higko, ining bulawan nga pinakintab. Pinakintab nga klase sang bulawan. So ma-imagine nato no kung ano ini nga klase. Kag ginatawag ini New Jerusalem. Ang iya nga walls ini transparent. Kag of course, ang gold kaangay sa itsura niya daw glass bala nga transparent nga makita mo kung sino ang sasulod didto. Kag siya do kamalahalon nga klase sang dalan, din ka nakakita aton niya dalan ta aspalto, didto ya gold. Ang dalan ta iban simento, ang iban may mga lubak-lubak pa. Didto iya gold. Bahala naglubak-lubak basta gold, pero didto hindi lubak-lubak. Pure gold siya kakinis kag siya kapino kag sobra pa sa aspalto kapino kung dalaganan sang imo nga guma sang salakyan. Pero actually wala salakyan didto, no? Wala salakyan. Kag silinya ano ang luyag mo laktan? Aspalto, diriya sa aton dalan ta di aspalto, hining-hining nami na gid na. Gina-overlay sa mga simentado nga dalan. Pero makita mo to may mga upos sang sigarilyo, may mga pupo sang sapat, may mga nagkalabilin nga mga basura. Pero didto iya wala ka makita na didto. Kay wala man sa makasaka didto nga nagapanigarilyo, na? Kag ang New Jerusalem, hindi man siya matawag nga higko nga klase sang syudad kay ang Dios bala is a God of cleanliness, is a God of order. Dirimudo, ang question ko sini nga gabi, ano nga klase sang tawo ang makasulod dito? Kag samtang ginatun-an naton ini, lantahon bala naton ang landscape sini, hindi man klase kinaandan o kung naandan mo bala nga makita. Of course, kung magkadto ka dito sa Davao, kuno katahom sang landscape, galing may gate pass ka, hindi ka to kasulod kung wala ikaw sang dapat pabuking ka na, advance booking, labi na gid subong nga pandemic, no? Hindi ka to kasulod kung wala na nga lista na imong ngalan, do. Tama man, no? Kung kinanglan, sa pagpabook nimo, may bayad na magsulod ka. Pero ining syudad nga ni, nga ginastun-an naton, wala bayad. Diin siya mahalin again, halin sa langit, gikan sa Dios, bag-ong Jerusalem ang iyang ngalan. Dogin adornuhan siya kaangay sang nobya. Ang gintawag niya diri sa bersikulo 3, kaag nabatian ko ang mabas ko nga tingog gikan sa trono nga nagasiling, yari karon ang kayang-kayang sang Dios o kunayang tabernakulo kaupod sa mga tawo, magapuyo siya kaupod nila kag sila mangin iya katawhan kag ang Dios mangin ila kaupod, no? Magaupod sa ila ang Dios. Sa aton pa amo na ning ginatawag naton nga together again. Si Adan kag si Eva sang nakasala, nasiparar sa Dios. Ginpadala ang damo mga propeta, ginpamatay, hasta nga nagdamo ang henerasyon. Ang manugbalita, ginpamatay. Hasta ginpadala si Kristo, ginpatay gyapon. Ang mga disipulo ni Kristo, ginpamatay gyapon. Kabudlay, no? Kung magsugid ka bala sang husto, patyon ka. Kaya nung luyag sang tawo, atik-atiko na lang sila sang hindi husto. Damo sa mga manugbalita nga wala nagatudlo sini nga klase sang pagtuluuhan o kon mga pulong nga ginhambal sa libro sang bugna. Kay para sa ila, atik-atik mo lang na din langit. Ang langit man. Walang taon naton, ang Dios hindi gid magano. Hindi gid magbutig. Kay ining duta nga ginpanginmatyan sa iyang bugtong anak amo ang duta kung sa diin i-transfer niya ang iya nga trono dire kag mag-upod siya pangabuhi sa iyang mga katawhan. Amen? What a fascinating scenario.
halawat-hawat nga klase sang senaryo nga ang Dios magpakig-upod liwat sa iyang katawhan. Nga sa madugay nga panahon tubtob karon, we always experience sang kabug-atan tungod kay nahiwalay kita sa Ginoo tungod sining aton sala. Salamat kita kay si Ginoong Hesus nag-abot agod nga siya ang magbayad sang imo kag sang akon sala. Now, kung halin sa langit, nagkadto diri sa duta, ining tabernakulo sa aton pa. Diin gid balaman langit o kun duta? Sinong gusto magpalangit? Bayaw kita tanan-tanan. Sinong gusto magpaduta? Do hindi na kita. Tun-an naton, ining duta nga ginahambal diri kung ano ining nga klase sang duta, no? Kay siling niya diri sa Mateo 5:5, bulahan ang mga mapainubuson, mapalangit, janay ka. Kay sila magapanubli sang duta. Nagpalangit na kung ikaw magbalik sa duta. Ginoo, hindi kuya maghalin diri. Diri na lang kuya sa langit. Hindi kuya magbalik sa duta. Dali lang, no? Para maintindihan naton, tun-an pagid naton, no? Tun-an pagid naton kung ano nga klase sang duta o ano nga klase sang kalibutan ang pagapuy-an sining mga magapanubli sa duta. Ining duta naton karon, hindi pa ni ang permanente nga panublion naton. Langit kita anay, no? Pagkatapos dito sa langit, hindi kita magpabilin dito. Of course, makasaka panaog siguro kita, I don't know. Pero ang ginahambal sang Biblia, ang tanan nga mapainubuson, mapalangit. Apang diri sa ginbasa naton, magapanubli sang duta. Ano nga klase sang duta ining panublion naton? Kabalo kita nga si San Pedro may ginsulat diri sa kapitulo 3, versikulo 10. Nga siling niya, apang ang adlaw sang Ginoo magaabot subong sang makawat, inaya pala abuton. Kag niyan ang mga langit magataliwan sa dakong kagahod, kag ang mga kasangkapan matunaw sa kalayo, kag masunog ang duta, kag ang mga binuhat nga yari sa sini. Pagkatapos masunog, matunaw hindi. Way siya nagambal nga matunaw, sila niya masunog lang. Ang tanan nga binuhat sang tawo, ang tanan nga mga metal, ang tanan nga mga balay, ang tanan bugos nga kalibutan, agi sa kalayong maupos. Ti kung wala na, naupos na, edi hawan na, pati ang sala utod kay Kristo. Sang gintun-an naton ang millennium, pati ang yawa maabo, pati ang mga butig nga mga manunudlo, kag ang sapat nga mapintas nga nagaangkon sang 666, bisan pa ang mga katawhan nga wala hungod nga nagpamati, kag nagbaton siya mga pulong, siling niya, nasunog kag nangin abo sa idalom sang dapadapa sang mga balaan. Ti amo na ni nga klase sang kalibutan, tinluan lang ni sang kalayo pagkatapos sina, ano nga klase sang kalibutan, ano nga klase sang duta ang aton pagapuy-an? Siling ni San Pedro gyapon, 2:13, kaysa 10 kagina, masunog man ang duta. Apang sa versikulo 13 nagsiling siya diri, apang suno sa iya saad, kay sino nga saad? Saad sang Ginoo. Nagahulat kita sing bag-ong langit, kag bag-ong duta, sa diin nagapuyo ang pagkamatarong. Hindi anay pag-transfer sang Ginoo ang iyang ang iyang trono, ang iyang tabernakulo, ang iyang kayang-kayang diri sa duta, samtang wala pa matinluan sang kalayo. Apang pagkatapos nga matinluan na sang kalayo, ang ini nga duta na itunto na diri ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, ang kuta sa mga balaan. Nga luyag tani ni Satanas, kag sang mga wala maluwas, agawon nila apang nahulog ang kalayo, kag umpisa sina naglamon ini sa ila, kag nangin abo sila. Pagkatapos nga nag-abo na o dihawan na, kag nagtubo liwat ang mga bag-o nga mga tanom suno sa ginsaad sang Ginoo, kag bag-ong duta ang panawag sina. Okay? Ano ginhambal dire? Bag-ong langit kag bag-ong duta. Bag-ong langit. Ang langit, by the way, mga hinigugma, gintunga ini sa 3 ka-layer. Ang first layer nga makita naton dira ang mga kapispisan, ginatawag inang atmospheric heaven. Dira nagalupad ang aton mga airplane. So sa labaw sina, amo na ang ginatawag naton nga starry heaven, ang langit sang kabituunan, no? Kag sa mga planeta, no?
Makita naton dira nagabutang sa mga space shuttle, space laboratory nga binuhat sang tawo, malambot ina sang kalayo mga hinigugma, no? Limpyhon gid ang kalibutan kag ang kalangitan nga nalambot sa mga hinimo sang tawo. Ang nagalupad-lupad to nga mga metal, mga rocket launcher, ang mga space laboratories, magkalasunog man na, magkalatunaw na. Wala na sang gravity nga magsuyop sa ila panaog dire. Kay layo na katama, hindi na sila magbalik sa duta, nagalutaw na lang digto. Ang mga butang dito gintanom nga bandera sang Amerika, sang Russia, sang China dito sa bulan, tunaw gyapon na. Basta hinimo sang kamot sang tao, matunaw gyapon na. Apang ikitatlo nga langit, amo ning pagakadtuan sa mga balaan. Amo ni ang lugar kung sa diin ang paraiso sang Dios. Ginsaylo didto. Tun-an ta ina, no? Kag ining mga space laboratory sa kadamo sini sa ila. So, ang bugos nga kalibutan, ginaputos ang ginatawag naton kahigko dito sa kahawaan. Kag amo ina ang lambuton sang kalayo. Amo na nga mangitong-ito ang ginatawag naton nga ano. Ang tawag naton nga mga more than 30,000 or more nga mga man-made parts nga mga nagpulyot sa aton kalibutan. Amo na nga ang aton ozone layer naguba, no? Nahimo nga nagbuho kag may mga robot nga nagakamang-kamang didto nga mga ginahimo sang tawo agod nga himuon nila nga tun-an ang solar system sang aton kalibutan. Kag sa sini tungod kay hindi na makaginhawa ang bugos nga universo. Tungod sini nga mga butang hawanan ina agud makaangkon liwat kita sang sang bag-o nga atmosphere kag bag-o nga hangin. So limpyo na siya. Nakuha naton kabay pa. Dira itongtong sang Ginoo dayon ang iya nga trono. Halin sa third heaven pabalik diri sa aton kalibutan daw ano ka maka excited nga klase sang butang nga aton ginatun-an karon. So balik kita anay diri. Pagbalik ni Ginoong Hesus, no? Pagkarin ni Ginoong Hesus diri sa duta, ihatag dayon ang duta. Hindi pa. Antes niya ihatag, tinluan anay. Amen? So, siling niya diri, confusing katama. Pero karon klaro na. Kapag katapos dito sa langit, magbalik man diri sa duta, ginatawag ila nga bag-ong langit, kag bag-ong duta, bag-ong nga atmosphere, kag bag-ong nga duta. Amo na iya ang ginahatag sang ay iban nga mga pagtudlo, ay wala na sang langit, hindi na ta magpalangit. Mali. Kay sila nga duta na lang, may panahon para sa pag-angkon sang mga inanak sang Dios ining duta. Kag ining duta nga aton ginapuy-an karon, hindi pa ining duta nga aton panublion, kundi atong bag-ong duta nga ginhambal ni San Pedro sa Kapitulo 3, versikulo 13 sang ikadawang Pedro. Kabay pa nga nagets ninyo, no? Mag-aabot man gid ina nga panahon, pero hindi pa subong. Yes, tuod man gid nga may bag-ong duta. After pa sang 1,000 years, no, ang bag-ong duta. Halin sa pag-abot ni Ginoong Hesus, ginapreparar na 1,000 years mag-umpisa. Then pagkatapos ina ang matarong nga patay mabanhaw. Suno sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16. Kag ang 17, upod sa mga matarong nga buhi, pangbayluhan. Kapitulo 15, versikulo 51, tubtob 53, sang unang Korinto. Pangmayluhan sila sang lawas nga hindi mapatay. Lawas nga hindi na madunot. Pagkatapos, ang mga matarong sabniton kaupod kag dalon sa langit. Kapitulo 4, versikulo 17, tubtob 18 sang unang Tesalonica. Kag pagkatapos sina ang mga malauton nga patay, magapabilin nga patay. Kapitulo 20, versikulo 5. Dira sa may Book of Revelation, bugna 20, versikulo 5. Kag ang malauton nga buhi, magkalamatay sila. Ginbasa ina naton sa ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 7, tubtob 9. Kag karon
pagkatapos ang 1,000 ka tuig, kay sa sulod sang 1,000 ka tuig, ang mga matarong ara sa langit, kag ang kalibutan walay sulod, walay kahusayan, limpyuhan sang Ginoo ina. Amo itong ginatawag naton nga millennium, sang bugna. Ang aton gintun-an, ginreview naton ina, nga ang unang pagkabanhaw, umpisa sang 1,000 ka tuig, kag ang ikaduhang pagkabanhaw, amoy ina ang ginatawag naton nga pagkakumpleto sang 1,000 ka tuig. So banhawon ang mga malauton upod sa yawa pagasunugon sila kag itunton ina ang balaan nga syudad, no? Sa Sakaraya kapitulo 14 bersikulo 4 ginsugid nga ina nga syudad dira nahamtang ang mga balaan. Halin sa langit kamot sang Ginoo nag-obra sina kag explain nato ng iyang nga itsura, bug-os nga bulawan. Kag sila niya sa katapusan sang 1,000 ka tuig, si Satanas ginlusob ang syudad. Nga agawon nila tani ang New Jerusalem, kay gintunton naman nalin sa langit. Apang sila niya, ang kalibutan pagatinluan sang kalayo amo ning impyerno, ang ikaduhang kamatayon, sumala pa sa Bugna, kapitulo 20, bersikulo 14. Kung lang taon naton, siyado kalsubo, kung diri ikaw yao, sa ginatawag naton nga kalayo, nga linaw, kag hindi lang na diri sa duta, magalambot na dito sa kahawaan kung sa diin. May mga ginbutang ang tawo nga iyang binuhat sang tawo. Resulta, impyerno. Apang siling niya, pag-abo na, taang tanan, ano na? Wala na'y kalayo. Dira magagwa, siling sa Malakay Kapitulo 4, ang mga balaan, kag tapakon niya sang iyang mga dapadapa, ang abo ni Satanas, kag ang abo sa mga di balaan. So magalinumpat sila nga daw mga baka halin sa turel nga binuhian. So nalipay kita, no? Amo ining mga hitabo sa katapusan nga mga panag-on. Abi may aton kita diri gamay nga diagram. Halin sa ikaduha nga pagkari ni Kristo pakadto sa syudad nga balaan nga magapanaog gikan sa langit. Abi limbawa ako ni subong subong ako ni. Ang green nga bahin. So may ginatawag kita nga 7 ka kalalatan, tun-an naton ina sa sunod, no? Ginatawag ina nga preliminary judgment. Kanblan mo lain pagit ang judgment sa kwan mo sa major nga judgment The final judgment ang ginatawag naton that after the millennium may final judgment amo ining kalayo sa impyerno. Pero may 7 kalalatan na kung sa aton pag-eskwela may prelim exam, may final exam. Preliminary o kung sa aton pa 7 ka kalalatan nga nga magaabot sa mga katawhan nga wala nagdawat sang patin sang Ginoo sa iya mga agtang. Ano gindawat niya? Ang marka sang sapat. Pagkatapos sinang 7 ka kalalatan, den dayon magaabot ang Ginoo kag ang bilog nga tuig sang 1,000 years ang kalibutan walay kahusayan. Apang pag-abot sang katapusan, paggabanhawon ang mga patay, ang natawag ikaduhang pagkabanhaw. Then ang kalayo sa impyerno manaog, then duta na dayon bag-uhon kay gin sunog na sang kalayo. Diin yang mga balaan didto sa sulod sang syudad. Wala sila maano. Kaangay sa panahon ni Noe, ang tanan nga ara sa sulod sang arka, wala man maano, wala mapatay. They have been protected by the love of God. Subong man ang tanan nga ara sa sulod sang New Jerusalem nga aton ginlaragway karon nga nakita didto man sa sulod ang mga balaan. Kag ina nga lugar pagkatapos nga wala nay kalayo, paggabuy-an kag magalagaw sila kag magapanubli sila sa ginatawag naton nga bag-ong duta. Gets? Sa aton pa do puro lang ni tuto ag sinini si mamags papa din di man. Abaw ginapangita sang Ginoong tanan. Apang ano ang aton gina-ekspektar didto sa sininga lugar. Isaiah 33:24 nagasiling, kag ang pumuluyo hindi magasiling, magamasakit ako. Diri sa aton sa kalibutan ta puno sang masakit, labi na gid karong COVID. Habisan nahulog sa biyabas COVID. No? Bisan nga nabungguan sang tricycad COVID. Tanan na lang COVID, ang cancer na dula na, ang dengue na dula na, ang Ebola virus na dula na, ang H1N1 na dula na, tanan na lang puro na lang COVID. No? Bisan ang bakukang COVID gyapon panawag nila. Do hindi na husto ni.
So siling niya, ini nga mga balatian hindi na makita sa katawan. Sinya, ang katawan nga nagapuyo sa iya, patawaron sang ila mga kalautan. Ang simbolo sang balatian, sala. Dimudo kon wala nang sala, gintapos na sang Ginoo. Tungod sang ning kalayo. Kag ang author sang sala nga among yawa, na abo naman sa kalayo, ang resulta niya, lunsay na lang kalipay. Wala na'y kasakit, wala na'y balatian. Karon ho, kung kulang-kulang lang kwarta mo, disgrasya. Kaya ang PhilHealth, ginapangawat man karon sang mga kawatan, no? Hindi man kakadali-dali, makash out ka gid. No? Mabakal ka sang remdesivir mo para sa imong na COVID, no? Pag injection sina, sang una to 26,000, subong yung panubo-nubuan nila 18,000. Pero may mga baratuhon nga bulong nga hindi nila i-plaster. Wala na ibalatian. Pag abot sini, wala na klase sang tanan nga klase sang balatian, madula na, no? Abi lang taon naton kay ang tanan siling niya ibalik sang Ginoo ang balanse ng mundo. Ang tanan nagapuyo dira, ang Ginoo upod sa iyang mga katawan, ang mga katawan upod sa iyang Ginoo. Ang mga kabataan magahinampang. Abi lang taon naton sa Isaiah 35 bersikulo 5 kag 6. Niyan ang mga mata sa mga bulag pamuklaton, ay salamat magmuklat na ning akong tuo nga mata. Kag ang mga idulungog sa mga bungol mabuksan. Damo di subong mga sign languager, no? Sign languager. Ini mga sign language bala nga mga apa, no? Mga deaf and mute nga mga pinalangga sang Dios, madula na, panaso na sang Ginoo. Kay sila niya buksan sang Ginoong tanan nga mga dalunggan labi na gid digto sa mga linuwas. Bersikulo 6 niyan, ang piang magalumpat subong sang usa. Grabe. Kag ang dila sa mga apa magaamba, subong niya ang apa magkanta. Hindi mo maintindihan, no? Pero sa digto magabuka ang ilang mga baba, ang ilang mga dila magamit lang sa mga pagdayaw sa Ginoo. Intindihan na nagid didto, no? Kay ang mga tubig magagwa sa kamingawan, bisan disyerto magtubod ang tubig. Promise ang Ginoo na. Kag ang mga ilig sa disyerto. What a wonderful scenario. Would you like to be there? That is the question. Luyag mo bala mangindidto ka? Kung gusto mo mangindidto ka, hagara ko, upod ta didto. Amen? Luyag nato nagpuyo, sining duta ang ginaprepare sang Ginoo, nga syado kanami, madula na ang tanan-tanan, nga klase sang kabudlay, ang kabugaton, ang high blood madula na, ang rheuma madula ng arthritis, gali no, gaaray ka ba, no? Arthritis, ang tanan, tuberculosis, ang balatian sa mga sa tulan, ang balatian sa atay, ang balatian sa tinae, ang balatian sa korason, ang balatian sa kidney, ang balatian sa panet, ang mga arikis wala na didto ya, no? Ang mga balatian sa dalunggan, ang mga bulaho wala naman na didto. Ang mga balatian sa mata, balatian sa utok, wala na didto sang palaaway. Wala mga chismosa makasulod didto, hindi makasulod ng mga chismosa. Salamat kay hindi ka chismosa, no? Ang mga sugarol wala naman didto, no? Wala na makita ditong tanan, puro lunsay pagkamatarong, lunsay kalipay, kag ang mga prutas, hindi kinanglan sang spray. Wala na digto mga insekto ka mga peste, no? Hindi mo na kinanglan ang mga pesticide, kag mga insecticide, kag mga insecticide, mga Chinese side, no? Hindi mo na kinanglan mga bulong didto, kay wala na may balatian, no? Ano ang mahimo pagid naton nga tan-awon didto? Ang tanan magaluhod sa tubangan ni Kristo sa pagpasalamat sa iya ginhimo didto sa cross sa Kalbaryo. Kag ang ilang nga mga korona, pagaubahon nila na hindi kami tako sa magsuksok sini. Dapat ang tako sini nga dayawon amo ang Ginoo. You see that? Bugna 22:1 may ginpakita diri si San Juan Liberador. Sila niya kanang ginpakita sa Dios sa iya. Ganyan, ginpakita sa akon ang suba sang tubig sang kabuhi.
Gusto mo to mag-inom, hagahada ko, no? Para nga magainom kita didto. Nga matinaw subong sang katya, nga nagailig giken sa trono sang Dios kag sang kordero saton pa. Sa unhan, no? The New Jerusalem, the center of worship. Magwa ka dira makita nimo ang trono sang Dios. Kag nagailig gikan didto ang ginatawag naton tubig sang kabuhi. Kag kung makita naton sa bersikulo 2, yara ang kahoy sang kabuhi. 2 ka puno. Sa tabok, kag sa tabok sang ubay sang suba makita. Kag ang iyang bunga, silinya, nga nagadalasing napulog 2 ka sari isang bunga. Kita niyo ang 12, no? 12 ka perlas, sa 12 ka gawang, sining banwa, nga may 12 man ka tuig. Sige-sige gyapon ang tinuig. Kag kada bulan, may isa ka sari sang prutas. Wala ginmit lang. Basta kay ini nga prutas, dapat kaunon mo in season. Pagka January, kung magwa dira ang kung ano nga prutas, wala ginmit lang. Kung halimbawa, lansunes, kaon ka lansunes. Pagwa naman sang durian sa February, kaon ka na. Ang durian gali, no? Sa kada Mayo, hindi pa masyado. Hulyo, Agosto, September, ara durian, damo gid. No? Kung mag-uso ang rambutan, kaon maggagrambutan. Pero wala ginhambal diri kung ano nga klase sang bunga ini. Ang importante, ginatawag siya kahoy sang kabuhi. Ginsarado ini nga harden. Pagkatapos nga si Adan kag si Eva nakasala, wala na sila ginpapalapit sang Ginoo. Apang gintunton ini. Halin sa pagbatak pa langit, gintunton pabalik sa duta, agud imo kag akon pagakanton. Kun ato kita didto. Utod, hindi gugma, I am inviting you today. Makadto kita didto. Ang kuno naton ini nga suba, kag ang kuno naton ini nga kahoy, ang kuno naton ini nga eksperyensya upod sa Ginoo. Amen? 12 kaklase sang bunga nga dapat nimo pagakanon. Kaglantawon naton, wala didto pigusay na. Wala naman didto sang mga idukbuang. Wala naman didto sang magtuklaw sa imong kobra. The other day, nag-istorya si Mrs. may nadakpan siya nga kobra, buto sang kobra, kaduha na ka beses na. Sa sulod sang kwarto niya, man ang iyang amon nga dorm dito sa may Cotabato, sa likod sina talamnan. Dumduman ko sang una, may isa kami kamigo nga nag-istar dira. Yang iyang nga kobra nakabuhi, kag wala na nagbalik, ginasagod-sagod niya. Siguro namata, kag naghimo sang pamilya niya nga iya, damo karon sa mga buto sang kobra. One time, kaduha na nakapatay sang kobra. Ang kobra biya syado ka dalitan nga klase sang manog. No? Napatay ni Mrs. nung kumayo lang kay nakita mo. Una, ikog lang nakita niya. Nagburon-buron sa iyang bayuan. Agoy! Mayo lang kay nadakpan niya. Kag dito napusa iyang ulo. Kag napatay niyang kobra. Kung wala, siya taning napusa. Dito sa bagong langit kag bagong duta. Wala na'y kobra-kobra nga magtuklaw sa tawo. Kay ang original nga kobra, ang original nga manog nga mong Satanas kag giyawa dito sa Revelation chapter 20 verse 2 kag Revelation chapter 12 in verse 9, yang dumaan nga manog nga mo nagtentar kay Adan kag kay Eva, yang Satanas wala nay pintas nga manog didto, magbalik sa normal kag magbalik sa original ang tanan-tanan. Kag bisan magkadto didto ang mga kabataan maghampang sa mga dalitan nga mga sapat karon, hindi na sila pagdalit, hindi na sila pag-awayon, hindi na sila samaron, no? Kapitulo 60 sang Isaiah bersikulo 18, ang pagpigos hindi na mabatian sa imo duta. Ang kamingaw ukon ang kalaglagan sa imo mga ginsakpan, kundi tawgon mo ang imo mga kuta kaluwasan kag ang imo mga gawang pagdayaw. Praises and salvation ang pagtawag sa duta, sa kuta sang mga balaan. Again,
Dito makita naton nga ang mga leon, ang mga tigre, ang mga uso nagahampang na upod sa kabataan. No? Kaluwasan, pagdayaw, wala na'y pagpigos, wala na'y balatian, wala na'y masakit. Wala na'y mabatian nga ugayong didto. Wala na sa ginatawag naton tong nga mga ginambusan o kon ginpatay o kon wala na'y kamatayon man didto. Kag wala na'y lalo na sang mga terorismo nga magkalatabo didto. Ni bagyo, tornado, tidal wave, tsunami, wala na didto. Hindi na nauso didto. Magbalik naman sa normal ang dalagan sang kalibutan. Kagulang taon naton sa Isaias Kapitulo 11, versikulo 7 kag 9, basahon naton. Kag ang lobo magapuyo kaupod sa mga kordero. Ang lobo kag ang mga leopardo magaluko ang kanding nga tinday, ang tinday nga baka, ang leon nga tutoy, no? Pinatambok magatingob, kag ang mga bata magatoy-toy sa ila. Kita nyo, sila niya to sa leon, no? Leon. Subong niya ang ido. Bisan pa ikaw magpakaon sang ido, kadton kanya kung mainit. No? Bisan ang kuring, karuson ka sang kuring, delikado. May mga rabies pa na sila. Pero dito, ang mga uso, ang mga lobo, ang mga leopardo, lapkit ang mga tinday sang karnero, kag sa mga baka, mga leon nga totoy, magatingob sila, kag ang bata, dali, ina-guide sang bata. Versikulo 7, ang baka kag ang uso, magahalab sang hilamon. Ang ila mga tinday, magaluko sing tingob. Ang mga leon, magakaon sang dagami, kaangay sang baka. Kita nyo na? Katahom nga klase sang senaryo. No? Ang leon, magkaon dagami. Ang dagami na, mga naglaya ba lang nga mga stock sang paray. Kamakon mo na. Karon ang leon niya, pagkita, pag mo, sang mataya pa lang, madalagan ka na kung diyan ka magpanago, ka magpanarangka ka sa imo nga silda, agud di niya ka madlambot. Dito iya, gulup danay ang mga tao kag ang leon. Kita nyo na, O ginatikol sang bata. Ang leon, kaya nagasulusandig pa da ang iyang manghod nga babae. That is going to be the scenario in that place. Kay ibutang na sang Ginoo ang iya ang iya nga kahilwayan, kaluwasan, kag ang tanan pagidait. Versikulo 8, ang bata nagasuso, magahampang sa ibabaw sang buo sang dalitan nga manog, kag ang nalutas nga bata magakuot sang iya kamot didto sa palanaguan sang manog nga dalitan. Hindi siya pagkadton, hindi siya pagtuklawon. Versikulo 9, hindi sila maghalit o kon maglaglag sa bugos nga bukid nga balaan, kay ang duta matugob sang pagkilala sa Ginoo, subong nga ang mga tubig nagatabon sang dagat. Amo na ang pagkilala sang tao sa iyang Ginoo. Subong nga ang tubig nagtabon sa mga kadagatan, meaning pa walay untat nga pagkilala sa Ginoo, lapnagon ang pagkilala sa Ginoo. Daw kaangay sang dagat nga nagtabon o tubig nga nagtabon sa dagat. What a scenario. Daw ano ka makakulunyag nga klase sang lugar, mga utod ka mga hinigugma. Would you like to be there? Luyag mo bala maghampang sa tinday sang uso? Luyag mo bala maghampang sa mga leon kag sa mga tigre? Again, siling niya dire, Isaias 11:7, ang leon magakaon sang digami, kaangay sang baka. Karne na yaya sang leon mo. So ibalik sang Ginoo ang original nga pagkahimtang, ang lifestyle sang leon. Dumduman mong leon nga atuto sa kay Daniel. Amo tong nga leon niya mangaon gito karne. Kay sili Daniel kay vegetarian, di wala siya kaon sang leon. You see that? Pero itong mga nagsugid kay Daniel sa mga binutig to, nga nagimo-imo sang plat sa iya, wala pa sila kalambot sa duta, gindugmal na sila sang leon, nga nagsalo sa ila, sang sila ginhulog didto ni King Darius. No? Ini sa panahon, ibalik sang Ginoo, nga ang leon hindi na magkaon sang karne,
Ang iyang kaunon ano na dagami, vegetarian nga leon. Kita ka mo sang leon nga vegetarian, ini si Little Tyke actually. Vegetarian, halin sang bata siya, ang ginapainom sa iyang gatas, ang gatas nga soy milk. no? Wala man siya gakaon sang karne. Hindi man siya kauyon, aso ang ginpakaon siya halin sang gamay sa mga vegetables kag mga fruits. So hasta pagdako niya, wala siya maanad, kag wala siya nanamian. Ang nanamian niya vegetables and fruits. Ano pa nga sang ginupod sila ni Little Becky, no? Little Becky nga tinday sang isa ka karnero. Wala niya kan ang karnero, hasubong nga panahon, mag-iping-iping ang karnero. Tapos gina sa leon, gusabon gina. Kita nyo na sa Geographic, National Geographic, no? Survival of the fittest. Kung sinong dako, kauno niyang gamay, mga carnitarian, no? Mga carnivorous nga klase sa mga sapat. But by this time, dito sa bagong langit kag bagong duta, tanan, pati leon, kaon dagami, kita nyo na, pulong sang Ginoong nagaistorya sina. Balik kita diri sa Kapitulo 21:4. Pahiran niya ang tag sa kaluwa sang ilang mga mata. Kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod, ukon pagibi, ukon kasakit pa, kay ang naunang mga butang nagtaliwan na. Kita nyo, enjoy gid si ate, oh. Kagwapa, katahom, mula kasing makita nga ipintas yung itsura kay nga ginluwas siya sang Ginoo, ginilisan siya sang lawas nga hindi na mapatay. Di modo wala nay kamatayon didto. Meaning wala nay kalisod, tinga may paghibi paged, wala na may paghibi. Tinga pahiran niyang luha, luha sang kalipay. Kag katapusan nga luha nga makita sa ilang mga mata, pahiran sa Ginoo, kag pahiran man ang ilang mga una-una, agod hindi na sila masubuan sa mga nagliligad. Diri iya sa aton kalibutan karon. Ining vulture makita ninyo sa aton nga screen, nagahana na lang na siya nga pagtumba ni sang bata, upakan nila ni ato may gahulat pagid sa layo, hindi lang na isa, damo na sila. Wala ka na si may makita nga senaryo nga ara didto, no? Kag again siling niya wala nay kamatayon, kag wala naman toy sementeryo. Kaangay sang Garden of Eden when Adam and Eve was there, wala sementeryo didto, kay wala man tani plano ang Ginoo sa kamatayon. Ginpili lang ni Eve kag ni Adam nga maglambot ang eksperyensya sa tao ining kamatayon. Ti paano ya magatubo man kita didto, magadalalagko kita. Ang Ginoo may gagmay, may lagko. No lang taon binaton, no? Filipos 3:20 kag 21 nagasiling ang Ginoo diri, apang ang aton pagkabanwahanon yadto sa langit, kag gikan sini ginahulat naton ang manluluwas, si Ginoong Hesukristo. Langit gid anay, no? Bersikulo 21. Kag nga nagabalihin sang aton kubos nga lawas, nga manginsubong sa iya mahimayaon nga lawas. Muna siling ko kagina, ang lawas nga ihatag sa ila, lawas nga hindi na mapatay, lawas na hindi madunot, ginpromesa ina ni San Pablo siyang sinulat dito sa Kapitulo 15, 51, tubtob 53, 54, dito sa mga taga-Korento. Sa iya bisan magpasakop sa tanan nga mga butang, kung magpasakop kita sa Ginoo abyan hinigugma, ini nga mga butang, maangkon gid naton. Ano nga klase sang lawas? Mahimayaon. Hindi na nga klase sang bata, anang lawas nga maglupad-lupad to nga wala sang lawas nga espiritu. Hindi amo ina ang mangin kaangay naton, no? Sa panahon nga si Kristo magbalik kag ihatag sa aton ang kabuhi nga wala katapusan, may lawas kita. Hindi pwede nga maglupad-lupad kita nga wala kitay lawas kaangay sa mga pagtudlo sang iban nga mga denominasyon. Just think about heaven. Just think about that God is going to give you a body that has no death experience. Labas nga klase sang lawas. Sa sina, nagatulok kita karon sa kay Ginoong Hesus. Kapitulo 13, versikulo 12 sang 1 Korinto nagasiling, kag karon nagatulok kita sang di maathag sa salaming, buron pa, apang, may word nga apang,
Ugaling sa guya kaguya karon makakilala ako sa bahin, ugaling makahangop ako sing bugos, subong nga ako man makahangop sing bugos. Sa panahon sa bagong langit kag bagong duta, magkilalahay gyapon ang tatay, nanay, kabataan, mga paryente, mga partidos, gani pa. Kung may mga partido, mga bahin sa panimalay, may mga abyan kita nga may ara pa kita hiligot-anon, panahon na karon sa pag-reconcile utod. Hindi man pwede nga ato ka na sa langit, ang baluno. Ay, ara si Kuano, hindi ko na sa iya. Hindi pwede. No? Subong pala nga daan. Kay magkilalahay man gid kita pag-abot sa langit. Hindi pag-idingot ang langit tungod lang sa imo nga kaugot sa imong utod, kag sa imong paryente. O kung sa imo nga utod nga sa pagtuo. Abiyan, hinigugma, isa ini ka-apil sa imo kag sa akon karon. Dapat hangpon naton ini sing bugos. Subong do hindi pa naton maintindihan apa mag-abot ang panahon nga ang tanan nimo nga mga palamangkutanon ipamangkot sa Ginoo kag ang Ginoo na maghambal kag sang tubag o kon sang sabat sini sa imo. Makumpleto ang aton paghangop. Bersikulo 12 nagasiling siya diri, kay karon nagatulok kita sing di maathag sa salaming apang ugaling sa guya karon makakilala ako sing bahin, ugaling makahangop ako sing bugos. Bugos nga paghangop sang kabubuton sang Ginoo didto naton maangkon sa bag-ong langit kag bag-ong duta nga gusto sang Dios imo kag akon pagapuy-an. O diin si nanay, diin si tatay nga si nini lang ni diri. Apang mga utod kay Kristo dapat angpon napon, no? Hangpon naton. Magatubo pagid kita kag magabaskog pagid kita. Pangitaon ta karon sa nanay sa tatay, be lantaw naton diri. 4-2 ang malakay maginhambal siya diri. Apang ang inyo mga kahadlok sa inyo nga nagakahadlok sa akon, ngalan magasubang ang adlaw kag sang pagkamatarong nga may pag-ayo sa iya mga pakpak. Magagwa kamo kag magalinumpat subong sang mga tinday sang kabukiran. Magagwa kamo diin kamo pagkatapos nga ara pa sa sulod sa New Jerusalem, ang balaang banwa nga gintunton sang Dios gikan sa langit nga nakita ni San Juan nga napunihan kaangay sang nobya. Hindi pa da magwa anay ang mga balaan. Hindi pa. Hasta gid matapos ang pagsunog sang daan nga duta kag sang daan nga kalangitan. Pagkatapos sina, sang nag-abo na ang tanan, ay di magagwa na sila. Amo ni ginahambal ni Propeta Malakay. Sa pagwa nila, magatubo manggid na sila. Paano sila magatubo? Magatubo sila sang hinay-hinay, sa kadakaon nila sang kawi sang kabuhi. Magahinay-hinay sila tubo. Tinya, kung sang una may mga higante, tuod na. Kay ang original nga, size sang tao, ibalik manggid sang Ginoo. Diri sa aton makita, mga ginlubong ini sa mga pila ka libo ka tuig na nga nagligad, nga nakutkot nila. Kag ang evolusyon theory, nagpamatuod man sini. Nga ining mga bones nga ni, nga na kutkot, ini dumduman nyo si Gulayat, no? Pamilya sa mga higante to sila, no? Mga Palestinhon. Tag 9 feet, 10 feet, 12 feet ang ila kataason, no? Karon sa pinakataas nga nakita na kon si Yao Ming do pila ng height sina, no? Isa ka PBA player, isa ka Hapon, no? And some ancient days, may mga nagakalabuhi manggid nga mga tawo. Well, in fact, sa Guinness Book of Record, world record sa mga height sa mga tao, may ara makita nimo na. May ara nga pinakanubo, may ara man nga pinakataas. Mga moderno nga mga tawo karon nga makita. Siling nila do mga abnormal ang ilang mga higante, no? Mga higante kaangay sini kay Robert Wadlow, no? Ang iya nga kataason is 6 meters tall. Kung mag 2 point something ang isa ka metro, sobra 12 katapak, madlagang 14 katapak ang iya nga kataason. Amoy ina, manghod pa na sa kay Adan. Si Adan, sobra pa dira kataas ang original gid nga tawo, no? Karon kay tungod sang sala,
nagnubo sa aton mga henerasyon. So ginatawag ina subong nila abnormality sang hormone ang gigantism, no, ang pagkahigante. May araman nga dwarfism, ang pinakanubo naman. So anyway, diri sa Turkey may nadiskubrihan sila nga mga dlagko nga mga bungo kag mga kalansay sang tawo, no? Pagkatapos na kuan nila na dogin proportion nila siguro siling niya. Amo ni guro ang mga nagkalamatay sa panahon sang anaw, sa panahon ni Noe, mga dlagko ang mga tao. Man kung isipon naton, halin sa panahon ni Adan, pakadto sa aton nga panahon, nagnubo na gid ang nagnubo na gid ang aton nga resistensya, nagnubo ang aton nga lifespan, nagnubo pa gid ang atong height. Pero butang ta ini si Adan, no, sa screen naton. Kag amuni ako. Masyado kanubo guro, no. Nagklit anay kita didto sa kahoy sa kabuhi. Kay makaon magig kita. Nambal sang Ginoo, magkaon kamo. Kada bulan kadto kita didto kag magkaon sa Jerusalem sang kahoy sang kabuhi. Agod nga hindi kitang patay. Nasustiniron ang aton mga kinabuhi. Sila niya to, ang iya mga dahon sila niya manginbulong sa nasyon. Meaning pa, walay balatian didto. Magkaon magig kakadakad mo didto. Ba sa una mo guro nga bisita, kitanay ka mo ni Adan. Kaya ang pagkabanhaw sa aton, kung anong height naton kung kitang napatay, amo man ang height naton dito sa langit. So bagong langit, bagong duta. Wala pa kita kakaon, sang kahoy, sang kabuhi. So hindi pa kita magtaas. Pag kita ay na mo ni Adan, siguro matangla ko sa iya. Tatay Adan, magkilalahay man gid. Ipakilala man sang Ginoo. Masiling, ikaw si Joffer? Siguro dawaton niyo. Tas taas ka tama, no? Siyado kalayo. Pang samtang kita nagakaon, sining kabuhi, sang kahoy, sang kabuhi, maghinay-hinay kitag taas, hasta nga malambot naton ang pinaka-hamtong nga height nga kinanglanon naton, kaangay sang height ni Ginoong Hesus, no? O kung sa iyang pagkatao man. Okay, sa aton pa, ini isa ka butang daw hindi mapatihan apang may kamatuuran suno sa aton pagpati tungod kay ang mga butang nga ari diri nagkalatuman na, amo na lang ning aton ginahulat na lang nga maga-travel kita pakadto didto sa ikatatlong langit sa diin ang trono sang Dios, magapungko didto ang mga linuwas kag maghukom sa mga wala na luwas. Maga-travel kita sa kalangitan kag sa mga kabituunan nga hindi na ta kinahanglan hindi na ta kinahanglan magsakay sa spaceship. Ha? Kag mag-agi kita sa mga planeta. Kag karon siling diri sa Salmo 16:11, ipakita mo sa akon ang banas sang kabuhi. Sa imo atubangan yara ang kabug-usan sang kalipayan. Sa imo tuo yara ang kalipayan sa gihapon. Sinong di malipay? No? Ang iban wala ka sa agi sa kay eroplano, but by this time daw si Superman ka, no? Nga travel ka sa kahawaan, sa kabituunan, sa mga planeta, nga hindi mo na kinanglan magsuksok sang mask, nga magkuha ka pa sang oxygen, kay ang Ginoo ang magasustener sa imo kag sa akon. Amen? Kung luyag mo ini nga mangin eksperyensya, ako luyag ko man. Amo ni ginahambal ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Basahon taliwat. 1 Korinto 2:9, apang suno sa nasulat na, ang wala makit-an sang mga mata, kag wala mabatian sa mga idulungog, o kon wala mapainu-inuan sang una-una sang tao, ini ginaman sang Dios sa nagahigugma sa iya. Ano to ginaman niya? Ang mga hindi ma-imagine nga mga butang gin-prepare niya kung siya imupilion nga higugmaon. Siling sang Ginoo, kung ikaw nagahigugma sa akon, tumana ang akon mga sugo. Bugna 21, ang pamangkot diri, ano ang kabangdanan nga ang mga tao hindi makasulod sa sining langit? Sining butang nga aton gintun-an, sining butang nga ginakakunyagan sang tanan, ano ang rason nga hindi ka kasulod didto? Siling sang Ginoo diri, bugna 21:8, siling niya, apang sa mga adlaw o sa mga matalaw, ang di matinuohon, ang nadagtaan sa mga manugpatay, sa mga makilawason, mga manugbabaylan, mga diwatahan, ang tanan
nga butigon ang ilabahin mangin sa linaw nga nagadaba-daba sing kalayo kag asupre nga amo ang ikaduhang kamatayon. Puto dinigugma, ano bala ang imo pilion? Ano bala ang butang nga mapaanggid nimo sa langit? Nga nagabuyok sa imo magpabilin ka diri sining duta, kag hindi ikaw mangin excited sa Ginoo. Juan 2, versikulo 3 kag 4. Sinuto sila ining mga talaw niya, kag sa sini napamatud-an ta nga nakakilala kita sa Ginoo. Binabantayan tang iyang mga sugo. Ang nagasiling ako nakakilala sa Ginoo, apang wala nagatuman sang iyang mga sugo, mga butigon. Di wala sang butigon didto. Kag ang kamatuoran wala sa iya. Kung ang kamatuoran hindi naton pag-angkunon karon sa aton mga tagipuson, ug una-una abyan utod si Kristo, hindi man naton pidi angkunon. Hindi naton pidi gigugmaon ang Ginoo kag hindi pagigugmaon ang iyang mga pulong. Hindi naton pidi gugmaon ang langit apang at the same time ginigugma naton gyapon ang kalibutan. Kaya ang nagigugma sa kalibutan siling dira sa may Santiago 4:4. Sila niya nagahimo sang iya kaugalingon nga kaaway sang Dios. Kung nagigugma kita sa Ginoo, ang manifestation sini ang pagpahayag sa atong gugma sa iya, amo ang pagtuman sa iya sang iyang kabubuton kag hindi kita mangin butigon. Mga utod, siling diri sa 22:14. Bugna. Bulahan ang nagabunak sang ila mga panapton nga malaba. Agud nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi, kag magasulod sa mga gawang sang banwa. Kung luyag naton sudlon ina nga banwa sang Dios, abyan hinigugma, dapat hindi kita mangin talawit, mangin maisog kita sa pag-angkon sang kamatuoran kag sang konsekwensya. Siling niya, kargahon tatong cross. Maglakat kita upod kay Kristo. Ang tanan ng mga pagpangkutya sa mga tao, ang tanan ng mga pagpanghikay sa mga wala nakaintindi sa aton, sa mga wala nagbasa sang pulong sang Ginoo, apang ikaw iya nakahibalo nga amo niya ang plano sang Ginoo sa imo. Abyan, karon gid nga adlaw ginaimbitar ko ikaw nga dapat hindi kita mangin matalaw. Dapat hindi kita mangindi matinuohon. Dapat hindi kita magpadagta, hindi kita magupod sa mga manugpatay, mga makihilawason, mga manugbabaylan, mga diwatan, kag tanan nga mga butigon. Kay siling niya, linaw nga kalayo ang ila pagkakatuan nga nagadaba-daba kag asupre nga among ikaduhang kamatayon. Sa panahon ni Noe, mga utod kay Kristo, badamo sa mga matalaw kag mga di matinuohon, bisan pa ang tukod sang arka upod kay Noe, adlaw-adlaw naglagari, nagpanday ka nagpamukpok sa pagpasad sining dako kaayo nga sakayan. Agod nga didto kun ato kat didto sa sulod, makaangkon ikaw sang pagtipig sang Ginoo. Madamo ang mga nagtabang sa pagpasad sini nga wala nakasulod sa sina nga ginpasad kag nagkalamatay tungod kay nangin matalaw kag nangin di matinuohon sila. Sa aton karon nga panahon, nagahambal ang Ginoo diri kag nagatuo ako nga matabo iniliwat kay siling niya Mateo 24:37. Subong sa mga adlaw ni Noe amuman ang pag-abot sang anak sang tao. Excuse me. Nga madamo nga nagasiling, Ginoo, Ginoo, apang siling sang Ginoo, wala ko kakilala sa inyo. Palayo kamo nga mga nagabuhat sa mga kalautan. Ang pamangkot, nagatuo bala ikaw sang langit? Nagatuo bala ikaw sang ginsaad sang Dios nga kabuhi nga wala sing katapusan? Kung nagatuo ikaw, nga kinanglan nga mangin matalaw kita. Nga kinanglan nga magpalangay-langay pa kita, maghinay-hinay pa kita. Hindi bala pwede nga pangayoon ta sa Ginoo, Ginoo, padasig-dasiga man ako ay do kahinay sang akong pagtubo. Diri sa Marcos 9:24, madamo sang mga katawhan nga gaduha-duha gani wala sila mag-ayo. Wala sila nagpalapit sa Ginoo.
kag wala sila tuo sa Ginoo. Damo sa mga pagpangduwa-duwa. Apang siling niya diri, nagatuo ako. Siling sang tatay, siling sang nanay. Tabangi ang akon pagkadi matinuohon. Hindi bala bagay lang nga tuuhan naton kung ano ang luyag sang Ginoo, agud aton maangkon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Karon nagapangagda ang Ginoo, magsulod kita sa sining kapahuwayan. Ining balaan nga syudad, ining banwang Jerusalem nga bag-o. Siling niya, Bugna 7:9. Pagkatapos nga mapamatinan sa Ginoo ang iyang mga katawhan, bag-o pa niya gunawon ang kalibutan. May ginpakita nga may pagpamatin, kagabay pa ikaw magsugot ka patinan kanya sang kaluwasan. Patinan kanya nga i-deliver kita sa panahon sang mga pagtilaw sang kabuhi, kasisitan, makahaladlok nga mga butang. Kapag katapos ini ipakita sang Ginoo, ining dakong katamnan o dakong kadaman nga walay tao makaisip. Nagtulok si San Juan sa tapos ini. Pagyari karon ang dakong kadaman nga walay tao nga nakaisip. Gikan sa tagsa ka pungsod, including Pilipinas. Gikan sa tanan nga kabikaan kag katawhan kag hambal, including ang imo nga kinaraya kag ang akon nga hiligaynon, kag ang tinagalog kag ang inincheck kag ang tinan nga hinapon in English kag ang iban mga Inglaterra. Tanan nga klase sang mga kinatsila, tanan nga klase sang hambal, tanan nga tribo nakita ni San Juan nga nagatindog sa tubangan sang kordero, nga napanaptan sing malaba nga panapton nga maputi, nagakahulugan ina sang purity. Nga may mga paklang sa ila mga kamot, apang suno sa nasulat na, wala makit isang mata. O kon nabatian sang igdulungog, o kon napainuinuan sang una-una sang tao, ining ginaman sang Dios sa mga nagahigugma sa iya. Ano pa bala utod ang imo nabatian subong nga hindi mo pagtuuhan? Ano bala ang imo nakita karon kag nabasa nga hindi nimo pagtuuhan? Ini panugod lamang sa ginatawag naton nga eternidad. Nga luyag sang Dios imo pagaangkonon. It's either of the two. Eternity hell or eternity heaven. The choice is yours. Ining meeting naton sa sini nga panahon, sa pila ka mga pagtuon naton, sa pila na ka mga episode, kung hindi pa naton pag-angkonon karon ang kaluwasan, kasiling sang Ginoo, karon ang adlaw sang kaluwasan, adi san-o? San-o? Base sa ulihi, magmahay kita, sarado na gali ang kaluwasan. Karon abri pang kaluwasan utod. Nga ang Ginoo naga-welcome sa aton sining syudad nga dapat niya i-regalo sa imo kag sa akon. Who is going to decide for you? Not your mother, not your father, not your pastor, your priest, hindi. Individual choice ini mga utod kay Kristo. Not your religious teachers. Individual choice ini mga utod. Imagine naton subong, nga ang langit ara na. Pag-abot sang Ginoo, may jutay nga panong nga iyang pag-aabtan. Agang jutay nga panong magasinggit. Yari na ang amon Ginoo. Madugay na namon nga ginahulat. Magakalipay kita sa iyang kaluwasan. Kag madamo sa mga patay kapag abangunon, sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kag maga-travel both ang mga buhi nga nabilin kag ang mga patay nga ginbanhaw. Pakadto sa langit nga puluy-an sang Ginoo, magaagi sa tanan nga planeta in all starry heaven sa mga kabituunan nga wala nagasakay sa spaceship. Pakadto sa langit nun nga puluy-an nga diin gindawat kag gin-welcome kita sang Ginoo pagkatapos nga nag-abot kita didto kag dayon makita nga ang tagsa-tagsa makaangkon sing iya nga korona
kag ang tagsa-tagsa makasiling, what a wonderful experience, ari na ang langit nga dugay na nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Nga gusto mo magpalangit utod? It is not because of the street gold or made of gold, the pure gold. It is not because of those pearls nga makita naton. It is not because of the beautiful scenario nga gin-explain sa aton. Because I just want to be in heaven. Why? Because I want to see Jesus. Gusto ko pasalamatan siya sa aton nga kaluwasan. Akon personal nga kaluwasan nga ginubran ni Ginoong Hesus didto sa cross sa Kalbaryo. Make it personal utod. Personal Savior, personal friend, si Ginoong Hesus. Kag pagkatapos, magaluhod ako si atubangan, apang may ipakita siya sa akon. Sa madamo nga mga mansyon nga igin prepare dito sa langit, nakita na ko ng lain-lain nga klase sang korte, sang mga mansyon. Karon nagapamangkot ako, Ginoo kay sino na iya ho? Ina nga mansyon ho? May nakita ako sa unan nga pinakanami-nami gid nga mansyon. Kag magasiling siya, ina iya kay kuana, kay Moises, ina iya kay kay Adan, ina kay Pedro na ho, ina iya kay sino na. Hasta sa uli, sang sige niya, gintor ako ni Ginoong Hesus dito, kag nakita ko, ang pinakanami gito sa punta. Ginoo kay sino niyang nami-nami gido? Ngay mo na, what a scenario. Kung ikaw, mahandom ka pa sining duta ang atong ginapuy-an karon nga puno sang balatian, puno sang problema, puno sang kakhugmat, puno sang pagpangduwa-duwa, puno sang kahadlok? Of course not. Ano aton pilion? Ang pilion naton amo ang preska nga klase sang kalibutan nga pagahimuon sang Ginoo. Kag wala sing isa sa aton nga ka-imagine nga nagalakat kita sa bulawanon nga klase sang dalan. Kag kada corner ipakita sang Ginoo sa aton. And then until such time, ang imong pinakanuluyagan amo ang ihatag sang Ginoo. Ag ang imo pinakanuluyagan amo man ang ihatag sang Ginoo. Kay kada isa sa aton may mga gina-imagine kita nga isa ka butang nga gusto naton amo gid na yang aton angkunon. And then the Lord will give it to you. The mansion nga imo ginahandom, ang mansion nga imo ginahanduraw sa sining kalibutan. Sino bala ang magasiling, Master, I will not serve any other master. Ikaw lang, Ginoong Hesus. Sa aton sining adlaw sa katapusan naton nga pagtuon, kabay ang Dios magbulig sa aton. Isa ka leksyon nga naghatag sa aton sa pagtulunan. Ano bala ang pwede naton ibaylo nga klase sang manggad diri sa kalibutan? Sa ginpakita sang Ginoo sa aton paagi sa iyang masinulatan sang iyang mga manunulat, si Juan Liberador, Propeta Isaias, no? Impakita sa aton ni San Pablo. So we cannot even imagine how beautiful is that city. Antes kita magatapos, may isa diri ka desisyon kita nga pagahimuon liwat. My decision for heaven. I must meet Jesus in there, in the New Jerusalem, and partake the tree of life, everlasting life. Kung amoy ni mo ginpili, utod, luyag ko ikaw pangamayuan sining adlaw. If you want that by the grace of God, willing kita mag-surrender sang aton kinabuhi kay Kristo, kag wala na sing iban nga magbalabag sa aton, bisan pa ang sala nga nagabalabag sa aton, itugyan naton nina sa Ginoo, because only God can remove it from us. Take away all my sins and make me pure in your sight. If that is your prayer, please pray, and I will pray for you also. Kung luyag nimo magtuo kay Ginoong Hesus, nga tuytuyan niya ikaw sining kamatuoran nga itong gintun-an karon, kag nagauna-una ikaw sa pag-join sa Seventh-day Adventist as God's latest remnant church in this age.
of the end of time. Palihog pangamayuan nimo ang imong sarili. I want to pray for you also. Kung gusto nimo magsunod ka Ginoong Hesus pagi sa tugmaw, pray for it. Abyan. Kay ang Dios magahatag sa aton sang aton desire sa atong kaugalingon. If this is going to be your choices, let us ask God now. Sa paghimo sang isa ka desisyon nga hindi pagbawion sa bisan sino ang tao. It is between you and your God, because salvation is individual. Kung ining mga desisyon imo ginangkon karon utod dinhi gugma, I am inviting you to give it all to God, because Jesus have give it all to us. Mangamuyo kita sa pagpanugyan. Father in heaven, we thank you for this wonderful blessing of wisdom that you have given unto us. Ginpakita nimo sa amon kung daw ano ka ayos ang imong plano sa tagsa-tagsa sa amon. Ang langit nga palaabutan. Hindi namon ini maangkon Ginoo kung may mga questionable pa sa amon kinabuhi karon. Buligi ang matag isa sa amon, binagid ang amon nga manugpalamati. I myself would like to pray for them. Lead them more, dear Father, through your Holy Spirit sa paghimo sa desisyon tikang sa pagpalapit kay Ginoong Hesus, because only in Jesus Christ na makita namon ang kapawa, ang kamatuuran, kag ang kabuhi nga wala sang katapusan. Kabay pa nga ang amon nga mga kaluyahon, buligan mo kami. Nga amon ini itugyan sa imong Ginoo. Agud mag-abot ang panahon sa pagtakop sang kaluwasan, hindi kami maulihi. Kundi maangkon namon ang desisyon nga imo ginabutang sa tagsa namon kasing-kasing. Salamat nga amon ini dawaton. Salamat nga imo ginlista ang amon nga ngalan sa libro sang kabuhi nga hindi na ili mapanas tungod kay ang amon desisyon among pagsunod kay Ginoong Hesus sa walay katubtuban nga saad sang kabuhi nga walay katapusan. Upod sa amon mga panimalay, upod sa amon adlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa pagbulat sa iya, palig-una ini nga pagtuo ug palihog amay silyuhan ini sa dugo ni Kristo, agud hindi na kagwala na sa makaagaw sa amon sa inyong mga kamot. We pray in Jesus' name. Amen. Salamat gid sa sina nga mga desisyon nga ato nahimo karon nga adlaw, kag luyag ko kamo tayo subong tamiyawon sang malipayon nga adlaw. Ang Dios magapakamaayo sa inyo, amo ang akon pangamuyo. He's Coming Broadcasting Network.